Oh, Diyos ko po, alas stress na. Ano ang tawag din? Hindi ako mapakali. So, ito yung 2 cents. Ang dami kasi nag-uusap, di ba, about tungkol to sa Banahaw, di ba? Ano ang tawag doon? Gusto ko dalhin yung usapin sa sa yung mahinahon na diskusyon, di ba? Ika nga bakit dapat natin tutulan ang pagtatayo ng windmill sa Banahaw. Anong tawag doon? Sa isang banda, marami nagsasabi kailangan, kasi kailangan natin ng progress at saka development. Kailangan natin ng energy kasi kailangan natin para maging tayong malakas na bansa. Okay. Unang-una, anong definition natin ng progress at development? Tapos kung makikinabang, sino makikinabang? Kasi ang mangyayari dyan, normally sa ganon, ang lenteng ginagamit nila is yung lenteng nagko-collapse na eh. Yung, ako diba, ang tagal ko na sinasabi, hindi ako kaliwa, hindi ako kanan. Nanumbalik ako sa kahalagaan, diba, na kinagisnan. Ika nga, I'm a decolonized person that neither sees the world purely as divided between the left and the right. That is a lens and a worldview that we have gotten from the countries that have colonized us. Pero nakikita na natin sa nangyari, hindi angkop yung sistemang pinamumudmud sa atin eh. Sinong nakikinabang? Di ba? Anong sinasabing progress? Di ba? Pinag-uusapan na natin yung baha. Pinag-uusapan na natin yung basura na nag-create ng baha. Pinag-uusapan natin ng korupsyon. Paulit-ulit tayo, umiikot lang tayo. Lagi nga sabi magpo-progress. Sino nagpo-progress? Trabaho. Anong trabaho? Anong ibig mo sabihin ng trabaho? Diba? Lahat yan, lahat tayo nagtatatanong-tanong na. Kasi nga, kausapin tayo lahat na nag-iisip ha. Ang kinakausap ko, edukado. Walang kinalaman kung mayaman kung mahirap. Yung nag-iisip talaga. Kailangan isipin natin, di ba? Sa nangyari sa mundo ngayon, hindi tayo nakahiwalay sa nangyari sa mundo ngayon. Saan papunta? Bakit may winds of war? Ano ba yung sinasabi nila na peak oil, climate change, mass immigration, yung mga sinasabi nilang indicators of collapse? Ano ba nagko-collapse? Ano bang mundo ang nagko-collapse? At sino ba nakikinabang dyan sa mundong nagko-collapse? Yan ang mga tanongin natin sa sarili natin. Not to cast aspersions. Huwag na natin bigyan ng masama na yung mga developer na yan, mga angkan ng demonyo yan. Hindi, biktima rin sila ng kasaysayan at saka tulog sila. Tulog sila sa kahalagaan ng sarili nating kultura dahil pinilit nga malimot. Tulog din sila sa mangyaring hinaharapan. Alam nila, siguro malamang alam nila, edukado sila eh. Pero sanay na kasi sila sa sistema nila. So maganda, bigyan natin sila ng alternatibo. Dahil meron naman. Diba? Marami magsabi, itimbang natin. Dahil kasi ang environment at saka kailangan natin for progress. We have to question all our assumptions in light of what is happening. Diba? Sa mundo. Nagiging luko-luko na ang mundo dahil sa materialism niya. So, number 1, sino makikinabang?
Anong kalalabasan? Normally, pagka ganun ang ginagawa nila, papasok na gentrification. Ano gentrification? 'Di ba? Anong mangyayari sa komunidad at sa kultura ng komunidad at sa relasyon nila dun sa lupa at sa history ng relasyon nila? National security is not only the physical assets of the country, but everything that makes it unique and its culture. So, ang alintulad niyan, pag sinabi mong ganun argument, lagyan natin ng solar panel ang pyramids ng Egypt. Yung Machu Picchu, lagyan natin ng windmill. Nakita niyo yung konteksto? Ano ba soft power? Soft power is the culture. Yung Great Wall of China, lagyan natin ng mga solar panels yung gilid, tapos yung taas lagyan natin ng windmills. Meron bang ibang development model? Ano ba ang ecological economics? Hindi ko sasagutin na lahat ito. Lahat ito tanong. Ano ba ang ecological economics? Ano ba ang place-based economy? Ano ang farm economy? Ano bang importance ng culture sa national security? Alam mo, kahit konti lang nakikinig nito, sinasabi ko sa inyo, huwag ang sagada tuloy. Lahat ng sacred sites, huwag. Lalo na huwag ang banahaw. Kasi ano ba ang banahaw? Ano ba para sa masa ang banahaw? Na hindi natin pinapansin tayong mga edukado, tayong mga nakapag-aral, tayong mga alagad ng simbahan, tayong mga Kristiyano. Ano ba ang sagrado sa atin? Ano ba ang banahaw sa masa? Sa mga manggagamot? Ano ba yan sa kultura natin? Ano ba ang Laguna? Ano ba ang Makiling? Ano ba mangyayari pag sinira natin yan? Wag lang natin gamitin yung logic Pakinggan natin yung diwa natin Tanungin niyo sarili niyo, ano kaya mangyayari kung ganun ang ginawa natin? Ano kaya nangyayari sa atin, hindi natin maunawaan? Ang rason kung bakit tayo mayaman na bansa sa isang lugar na strategic ang location, ba't tayo hirap? Kasi nawalan tayo sa sa talagang values natin kung anong kahalagaan natin. So dumilim. So alam natin yung maling pakikisama, maling pakikitungo. 'Di ba? Yung mga pinuno natin, nakalimutan na nila kung ano bang ibig sabihin ng pagiging pinuno. What does progress, what does development mean to us? Who should define it? Lahat ito tanong. Pero dito sa tanong, kung mag-isip kayo malalim, makukuha niyo sagot. Bakit wag ang banahaw? Yun lang.